can please stand and let us be quiet before the Lord as we let Him, the Holy Spirit, to minister to us this morning. I would like to read from the book of Psalms, chapter 1, verse 1 to 6. The word says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, that yields his fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prosper. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor the sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way salamat kami Ginoo sa mga butang ay mong ginatubod o sa mga pribilehiyo ay mong ginahatag ka namin. Especially Lord, nagpasalamat kami sa nagugma ay mong ihalad ng ikanamo sa gugma nga among nabatunan. Sa Ginoo, nagpasalamat kami sa mga pulong sa mensahe ay mong ginahatag ka namin na himong malikon ang mga pagsalig, pagtuo, paghigugma nila kanino. Sa Lord, dawata kaning tithes and offerings karon nga naa diri. Himuang Ginoo na kani magamit sa pagbalambo sa imong gingharian. Samtang Ginoo ikaw magabalik diri sa kalibutan. Lord, i-bless ang mga tao nga naghahatag o wala nakahatag Ginoo. More blessings for them and for them to realize na ikaw ang tinugtan sa tanan. Ikaw ang naghimo sa langit at sa yuta at diri sa kalibutan. Ikaw ang tag-iyan ninyo. Sa Lord, ang ayan lamang ang buhatan at pagbalik, dala ka ninyo. Dalaykod ka sa walay katapusan, kintanan ang ginahangyo, ginaginaw ni Kristo ang Ginoo. Amen. God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Amen. Hindi natin langayin ang panahon at ang namong ihatag sa ato ang
Lari ay nung atong palakpakan sa kasulat. Good morning to everyone. Amen. Pakisulti sa inyong katapan. Good morning. We'd like to welcome you all in this worship that we had today. We are happy that you are here. I know that this is not an accident, but it is God's will that we will be here this morning and be able to meet your friends and to fellowship with one another as we all realize or acknowledge that once we are in Christ, the Bible says we are brothers and sisters in the Lord. Amen. So, dalay ko ng Ginoo na nakaabot kita ining panahon sa pagsimpa. O daghan salamat sa inyong panahon. No? We are also happy to have our students here. They will be presenting something or a number after the message, I think. And also the parents who are here, we are happy to have you. And may the Lord bless this time together as we study His Word for a short time. No? I think our time is 10:30 in my relo. 11:30. Okay, 11:30. Sorry. I'd like us to open our Bibles to Matthew chapter 7, verses 24 and 25. This will be the text that we will discuss and we will share, and praying that we will learn something out of this text that we are having. I'd like us to stand in reverence to the reading of God's Word. I'll be reading from ESV. It says, "Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock." Verse 25, "The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock." May God bless the reading of His words in our hearts. Let us ask wisdom from the Lord. Lord, we thank you for this opportunity that we can study together based on the scripture that we have just read. You know nga limitado ang among kahibalo. Naghangyo kami na tabangan nimo kami as we get into the message, that we will learn something out of this, so that we will be reminded from time to time sa mga pulong nga kanunay nimo nga gipadayag o gisulti nga ni kanamo. Panalangin ni matagusa as we study together. Thank you, Lord, for your presence this morning. For this is our prayer with much praises and thanksgiving, for we ask it in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Our
as I have mentioned during my announcement a while ago, that our topic for this month, January 2026, it's all about the new beginnings. Why we had that? Because the first month of 2026, we all think of a new beginning. We all have a desire to start a good, not only a new, but a good beginning in everything that we desire to do this year, 2026. Kasagaran yun sa mga Pilipino, doon na kita ginahimo ng mga ginatawag na New Year's resolution. Pero kanang mga pangunahuna nga pagbago, dili yun, I do not know if you are having questions. Nga naman, nadilig man yun matuman hangtod sa December kanang mga hunahuna na pagbago. Isa kay reason why. Dagan ka nato ngayon nga wala mong good ko'y kuhaan. No? Dagan tag mga rason. Pero ang rason yun nga tinuod tungod kay dili sentro ang Ginoo sa atong paghimo o mga plano may tungod sa pagsugod nga maayo sa pagkinabuhi sa tibuok tuig, labi na yun yung tuig 2026. Doon ay usa ka ehemplo sa Biblia. I do not know if you happen to read that is being recorded by Dr. Luke chapter 19, 1 to 10. I'd like to give the summary. Here in the text that I have mentioned, it features a wealthy, despised chief tax collector in Jericho during the time of Christ, who climbs a sycamore tree to see Jesus. Mutana mo nga naman nga nagsaka siya sa usa ka kahoy. Ginatawag na sycamore tree. Tungod kay, kung inyong tunan, he is a very short fellow. Putot. O nang uban na ngayon, mas mayo pa ang mga palaliton kay itaas. Pero ang mga putot, wala diyan. Very short fellow. So the crowd, you just imagine during the time of Christ, when he is being known that he will be going that way, or he will be passing that way, people are coming. Not only few people, but a crowd. But if you are a short person, how can you see him if you are in the midst of the crowd? Kung ikaw sa ka putot o mubog na tao, lisod ka makakita o makahimamat kung kinsa si Kristo, kung taliwala ka sa pundok sa gidaghanon sa mga tao. So, kasagaran kung inunana ang kahimtang, ang imuna-una, muli na lang ko no? Kaya may pulos, di ko makakita, suksok, mga tao basig, is away. In the heart of Zacchaeus, a short fellow, he has that desire to see that time, to be able to meet the Lord personally. So, sa iyang gihimo, nagaingon din nga siya misaka sa usa ka kahoy, naguna-una siya, nga niya nang tungod sa kahoy, dalan ng kanto,
nga moagi si Ginoong Hesus. O nantuo siya na mamatikdan siya o makita siya gawas nga makakita siya kang Kristo and Christ can also see him. That is a big issue, no? Siya makakita, unya ang response makakita po si Ginoong Hesus. So, nindot siya ba, no? So, pagkakita ni Ginoong Hesus na naa siya niya ng kahoy, nisaka siya, the Lord noticed him that he is there. Muna'y ginaingon nga wala kita'y mga ginahimo nga dili mahibawaan sa atong Ginoo. Pero ang kanindot nini kay ang nakita ni Ginoong Hesus ngadto kang Zacchaeus, nakita niya ang iyang determinasyon ug desisyon nga dili siya dili siya magpa-afekto sa mga tao kay usaman siya ka well-known nga tax collector, chief o tax collector in Jericho. Kung usa ka sa may tawag na labaw, no? Inila dili pag ila nga siya maayo apan ila siya kadautan kay ang tax collector during that time nagakuha og mga unreasonable kanang liquidated nga mga amount. So makita nalo din nga he climbed a sycamore tree and then sa iyang position wala niya gibali, wala niya ginauna nga kung unsa isulti sa tao. Ang importante, makita niya si Kristo. Kadaghanan baya ka nato, ang atong giuna-una, unsa kay isulti nila nga ni tambong ko sa Packers. Nag-usap na ba ko sa akong religion? Mauna nga atong una-una. Rather than seeing the importance of knowing and seeing and meeting who Jesus is. That is very important. Right. Ang atong mga tao nga nagapalibot kanato, daghang mga ginatawag ng mga chismis. Pero kung doon na kita determination to know Him, dili kita magtagad ni Ana. So he climbed the sycamore tree. To make the long story short, the Lord noticed him and he said to Zacchaeus, Zacchaeus, go down. Now I will go to your house. Grabing pagulbol sa mga tao. As Ginoong Hesus, usa ka ibantog nga anak sa Dios, itudluman, matarong siya, nganuman nga mosulod siya sa balay sa usa ka tao nga makasasala. Diba? Nindot man ang mga chismis. Pero kanang chismis nga mura magka-question ka sa decision sa usa ka tao, usa ka na kadili maayo nga panag-ingnan, no? So si Ginoong Hesus miadto. Kana siya nga bersikulo nagpamatuod kung si Kristo ni sunod sa balay sa usa ka makasala nga mao si Zacchaeus, unsa kay resulta? The question is, I believe, wala man gibulgar yun sa text, I believe nga si Ginoong Hesus nagsulti nga tukang Zacchaeus nga nakadungog ka ba nga tao na tanaw kanimo nga dautan makasasala, wala ka ba'y una-una na magbangko sa imong kinabuhi, wala ka ba'y una-una na idamog nimo ang imong kaugalingon diyan sa Ginoo. That is the message. Probably, I assume that Jesus had told Zacchaeus. Unsay result? Nagaingon din when Jesus was in Zacchaeus' home, this leads to Zacchaeus promising to give half of his good to the poor and make fourfold
restitution for cheating. Akong sigwa noon. Ang resulta sa paghimamat ni Zacchaeus kang Ginoong Hesus, nagresulta ngadto sa pagsaad ni Zacchaeus nga katunga sa iyang bahandi. Remember, half of his goods gisaad niya nga mutabang siya para sa mga pobre. Humanitarian. Unya, midugang pagin siya saad nga kung doon na siya ay nasuprahan kolekta sa buwis. Kasalaran ka na, doon naman tayo experience sana. Kanang pagpakompute, di ba? Kung labi na yun na kay negosyo, ay lang kung compute na sibo sa resulta sa imong negosyo. Pero doon ay computation na sa nga sobra. Di man nato ikatingala na. Kay gikan pa sa daang tugon o sa bagong tugon, ang mga kolektor sa buhis, doon nagyoy insinuation na dili maayo ang ilang binahimo. Mao nga mingon si Zacchaeus, ingon niya, I will make fourfold restitution. Kung nakakawat man ko, nakakuha man ko sa walay rason, sa usa ka bahandi o sa lapit sa usa ka tao, ibalik na ako na sa upat ka pilok. Pinaagi sa akong pag-cheat. Sa ato pa, ang new beginning nga naa kang Zacchaeus, he was able to see that his life is not really very attractive in the presence of the Lord. He knew that he is doing something that is wrong. He knew that people are criticizing him. He knew that he is sinning every day. That's why I think that's one of the purposes that Zacchaeus wanted to see Jesus, because he wanted to start a new beginning. You can never start a new beginning without God. Because if you start a new beginning, which the center is God, then that will last even until He comes. Pero ka na maghimauna, magpako ko iga, diyaan ako kining mga akong bisyo, ako nang takdo na akong mga anak, ning kamot akong trabaho, ako makakaon akong mga anak. Pag February, nawala ako. Ang sugyot is, when you start a new beginning, let Christ be the center of that. That's right. Without Christ, you will not survive. You will not be able to sustain and maintain the desire of having a new beginning. So in our text, ang atong theme is the biblical teaching on the foundation of a new beginning that lasts. Sa Cebuano pa, magtanaw kita karon diri sa pulong sa Ginoo, diri sa Biblia, may tungod sa pagpanudlo ni Kristo, may tungod sa usa ka sukaranan or foundation aron pagsugod sa mga bag-ong butang nga magpabilin hangtod sa katapusan. Okay? So that is, we have read our text. The core of the message is that the stability of a Christian life depends not on the absence of storm, but on the depth of their obedience to Christ's words. So makita ninyo ganiya sa atong text, niingon ang atong text. Therefore,
makadungog mo og pulong nga therefore, it is a conclusion. No? Meaning to say, he has been teaching many things before he used the word therefore. No? So, makita ninyo sa Matthew chapter 5 about Beatitudes, nagtudlog si Ginoong Hesus kung saon pagkinabuhi ni ining kalibutan nga naa si Ginoong Hesus. Mao nga ningon siya, therefore, everyone who hears these words, unsa man ang words na dungog nga mga pulong, no? Mean to say, personally, Jesus was teaching to His disciples. Mangutana ko sa unsa man di ay, kinsa man di ay ang mga disipulo? Unsay kahulugan sa pulong nga disipulo or disciples? If you get into the dictionary, the disciples is learner, follower, students. Mauna ang simply o yano nga kahulugan sa disciples. Therefore, ang disipulo nga nagauban-uban kang Ginoong Hesus, iya katong mga sunod o iya katong mga ginatawag na followers. So, unsa iyang gisulti? Ingon niya, busa, kung dunay makadungog, siya nga nakadungog sa akong mga pulong ng itudlo, unya ang iyang nadungog, himuon niya unsa ang iyang nadungog, nagingon si Ginoong Hesus, kana siya nga tao sama sa usa ka manggialamon nga tao nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Si Ginoong Hesus nagagamit og mga ginatawag na parables or mga sambingay. Ingon niya, anyone or everyone who hears these words of mine, just like us this morning, hindi nga akong gisulti, dili man niya akong pulong. It is the word of God. So he said, if anyone hears these words, kanang pagpanudlo sa pulong, unya kanang taong nga nakadungog, kung iya kining buhaton, siya usa ka taong manggialamon. Nganong manggialamon man? Tungod kay makita nato dinhi nga he is building his house upon the rock. The rock, ang metaphor, the rock is Christ Himself. Diba nagingon si Ginoong Hesus ngadto kang Peter, ingon niya, upon this rock I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. So makita nato din nga si Ginoong Hesus mao ang bato. Pero dili sa iyang pagpanudlo, naggamit siya pulong nga rock. But actually, he is referring to himself. Nga naman, sa verse 25 says, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. What happened to the house? It's built in the rock. What happened? Students, what happened? It did not fall. Wala siya madaot, wala siya maanod. Tiyaw mo, nag-ingon din nga ang ulan gikan sa taas o ang mga tubig, streams, no? Palibot. And the winds blow and beat against that house, yet it did not fall. What's the reason? Why it did not fall? Because it has been built upon the foundation
on the rock. So mga kaigsunan, karon kay pag-umang tuig, kung doon na kita'y plano pagkabuhaton karong tuiga, aron maka padayon kita ni Ana, kinahanglan ang tanan natong mga plano, it must be based on what the Bible says about who Christ was. Okay. Ang unang bahin, the first thing that we need to share this morning is found in verse 24 about the wisdom of active obedience. Doon ay ginaingon sa pulong sa Ginoo si James nagsulti, James 1:22. The Bible urges believers to be doers of the word and not hearers only. Because when you are hearers only, you are just deceiving yourself. Makutana mo mga kaigsunan, sa tanan ng mga tao nga nakalungog sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, doers ba sila? O, butang nato rin sa atong church. Tanan ka nato diri sa church every Sunday, doon na may pagpanudlo. Kana bang ipanudlo nato gikan sa pulong sa Ginoo, ato ba nang ginahimo? O wala? Ingon sa James, sa pulong sa Ginoo, kung wala nato na ginahimo, kita naglimbong lang sa atong kaugalingon. Oh, very bukat nga pulong sa Ginoo. No? Ang nagapaminaw, unya wala nagabuhat kung unsa ang iyang nadungog, siya naglimbong lang sa iyang kaugalingon. Ngano, unsa day gusto ni Ginoong Hesus? Kung ang mga tao na minaw sa iyang pulong, gusto siya na kanang mga tao maglungtad o mulampos sa iyang mga danggo o mga desire. Because the Word of God is the truth. Unsa gingon ni John? Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Therefore, hearing is not enough. Ang pagkadungog, ang pagpaminaw, dili lang yun na mao, no? Both the wise and foolish men hear. Niini nga parable nga gisulti ni Ginoong Hesus, duha man ka klase nga tawo isgutan dinhi. The first one is the wise, the second one is what? The foolish man. Dili policeman ha, the foolish man. Sa sigwalo pa, manggialamon o buang-buang. Bukat ka ng buang-buang. Paminaw, doon ay instruction, mga estudyante, if you hear your teacher giving you an instruction, and if you are not following, unsay atong itawag sa inyo? Kabunay magpadayon. Meaning to say, if the teacher is giving the instruction, the students is expected to follow. Kaya kung di siya musunod, dili niya mahimo kung unsay expectation. That's why very important ang pagpaminaw. Students, it is very important to listen to your teacher because the teacher has that opportunity to guide and teach. Kaya kung dili nato himuon, dili yun kita magmauswakon. Diba? Mao na ginaingon nga we have hinduan nato ang atong
dalunggan, no? Hearing is not enough. The distinction lies in practice. Wisdom in the Bible is defined as applying God's truth to daily life. Na-mention nato ganiya nga si Ginoong Jesus mao ang rock. The rock is the Christ. Building on the rock refers to a relation. Establishing one's life on the rock is Christ. Unsa man ang atong i-establish diyan kang Ginoong Jesus na rock. Nag-isgot kay kana parable man, pwede na ito extend ang explanation. Every decision, every career, family, and whatever desires we have to use the word of the Lord nga mahimo nga kita magiyahan, because the Bible is our guide. No? Ang pagpili, si Ginoong Jesus nagpanudlo, si bisan kinsay mo niya nga makadungog ni ining akong pulong o iya kining buhaton siya usa ka taong manggilamon. Apan siya nga nakadungog o wala nagabuhat niini, siya usa ka taong buang-buang. So, ang instruction, ang pagpanudlo ng Ginoong Jesus nadungog sa duha ka tao. Ang isa gituman kuno sa iyang nadungog. Ang isa igo lang naminaw pero wala niya gituman tanan. Tama ba na? No? Doon na kay gituman, naapoy wala gituman. Sa tawag ata. Doon ay saying nga nagaingon, partial obedience is still disobedience. Ang dili pagsunod sa tanan, kana siya, sa may subukan sa pagsunod, kana siya still disobedience. So mga kaigsoon, ano sa nag-expect ng Ginoong Jesus? Kinahanglan sundon ang iyang instructions, ang iyang pagpanudlo para dili siya pasulon. Kaya nga naman, ang tao may magpili, either he will follow it or not. Kay duha man katong giisgutan ako ganiya, dunay nagtukod sa balay, ibabaw sa bato. Ang isa, asa itukod? Sa balas. Tauran, no? Kung mag-ulan ang kusog, pag-ulan, magbaha, di ba? Unya, kusog-kusuhon siya sa kusog na hangin. Ang akong pangutana sa ato, kanang balay na natukod sa balas, mutindog pa ba na o? Mabanlas yun. Bago raman ta nakahimamat o nakabalita na dunay area sa Cebu tungod sa baha, no? Tungod sa ulan, tungod sa hangin, walay nabilin. Kana mga illustrations lang siya. So mga kaigsunan, the message is for everyone. But that people who hears him, they have to choose whether to follow 100% or not. Ikaduha, the certainty of life's storm. Ang kasiguruhan nga doon nagay mo abot nga kalisdanan. Kita kay kanunay man ta naka-monitor sa atong mga higala o atong mga paryente, no?
Doon ay mga panahon makadungog kita nga abundansya sila, happy sila. Pero doon na po yung panahon na madungog nimo nga naa sila sa katalagman, kalistanan. Nagapasabot nga walay permanent nga butang ni ining giyuta. Ang ginuulay permanente, no? Because He is unchangeable. Diri sa parable nga gihatag ni Ginoong Hesus, iyang gipaila o gipahinumduman nga ang kalisdanan moabot gyud. Apan kung ang kalisdanan mag-aabot, kinsa ang magpabilin na magabaro. Nakita nato din ang magpabilin nga nagabaro, kadto lang na mituman. Apan kadtong wala na tuman, nakadungog apan wala na tuman niini, mao kadto ang mga tao nga nakasinati o kalisdanan. No? Unsay gingon dinhi? The certainty of life's storm in verse 25. Kung atong balikon pagbasa ang verse 25, the rain came down, the streams rose, and the winds blow and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. So wala madaot tong balay nga gitukod sa bato. Jesus doesn't say if the rain falls. Wala man siya nagingon nga kung muulan. Kay ibalo si Ginoong Hesus nga ang ulan, doon nagyoy panahon nga ingunana ang panahon pag-ulan yun, no? Believers are not immune to hardship. Kung doon na tayo kalistanan, matando kita. Kung doon na tayo kalistanan nga wala tayo trabaho, wala tayo income, mag-uol kita, no? Kung doon na kita ginatawag ng mga health crisis, kanang mga balatian, mga sakit, or atong mga personal grief, kanang atong mga personal na mga sakit nga mga gibati, o gipakita din nga ang storms mag-aabot sa tanang tao. Panalitan, kung ang Diyos magtugot o mga ginatawag na storm, rain, bagyo, ang Kristohanon ba dili bagyoon? Ang tanan nga mga tao nga naa ni anang lugara nga giagian sa bagyo maapektahan. Pero ang pangutana kay may tungod man sa pagtuo, kinsa man ni anang mga tawhana ang nagaagian ning baha or bagyo or hangin nga dunay kalib-on nga magbarog sa iyang pagsalig sa Ginoo. Kay kasagaran baya kung dunay mga kalisdanan, instead of going closer to the Lord, we are going away. Kaya nga itong question is, why God allows me to endure such sufferings? I am a good person. I am a church goer. Mga kaigsunan, dili nato makontrol ang mga natural calamities. Kay gitugot sa Ginoo, apan gusto niya kung dunay mag-abot na kalisdanan mga pagsulat, we still have to stand strong because our hope is not here on earth. Our hope is in God.
Mawala man ang tanang butang nga niya kanato, atong siya pasalamatan kay iya gihapon i-preserve ang atong kinabuhi. Everything that we see with our naked eye, di na mulungtad. Ang dili yun mawala, mao kanang ginatawag na the spiritual things. So mga kaigsunan, kung ikaw Christian na karon, are you? Are you saying that you are God's children in Christ? No? Dili man kita mahimong anak sa Diyos kung wala kita na akan Kristo. Si Kristo ang nagbayad sa atong sala utang dito sa cross. Sa diya gidawat nato si Ginoong Hesus nga atong Ginoong manluluwas, nahimo kitang mga sumusunod ni Ginoong Hesus. Mao nga kay balusya nga bisan itugot niya ang mga crisis sama pananglitan sa balatian, sama pananglitan nga kulang kita sa mga material nga mga butang, kana ginatugot niya aron mudugang ang atong pagsalig in the midst of our difficult time. Dili lang ta mo alagad sa Ginoo kay haruhay ko, haruhay ta, wala tayong problema. We'll go to church, we're happy. Pero kung doon na kita gamay nga problema nga i-undergo, i-atubang, can we still serve God? Mao na ang question. Can you still be faithful to the Lord, even if you are undergoing some difficult times? Kaya balo kung pipila ka natin din na ay mga kalisdanan. Tingali sa health, tingali sa material, tingali sa trabaho, wala yung trabaho. Sa pa yung ban? Na problema. Spiritual. Ang spiritual, maumanay mo hatag nato stability na dili kita mapukan bisa natay problema. Mao na ang ginatawag din na the certainty of life's storm. Si Apostle Peter, doon na siya gisulti sa 1 Peter 4:12. Kung siya gisulti, kita ninyo? Beloved, ingon si Peter, do not be surprised at the very trial when it comes upon you to test you. As though something strange were happening to you. Akong si Bonon, si Pedro, usa sa mga apostoles ni Kristo. O si Pedro, during his time being an apostle, dagan siya mga persecution. Dili ba? Nakita ninyo sa Acts chapter 6 or chapter 3 or chapter 5 nga si Pedro gipriso because of preaching the word. So, doon na siya authority nga magsulti kanato. May tungod sa iyang kasinatian. Pero ang iyang gitambak sa mga tao sa iyang panahon sa 1 Peter 4:12, he said, Beloved, do not be surprised at the very trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. In other words, dili kita ma-surprise kung naay mga kalisdanan. Kaya ang kalisdanan, part na sa atong kinabuhi. Ikaduha nga naghatag og tambag mao si John, the beloved. John 16 verse 33. Kung sa ingon na, I have said these things to you, that in me you may have peace in the world. No. Ako musunod basa.
I have said these things to you that in me you have peace. In the world, you will have tribulation. You notice the last statement. But take heart, I have overcome the world. Kanindot sa versikulo. No? Si Ginoong Jesus nagsulti, nagisulat ni John, ingon niya, kung niya kamo, uban ka nako, makabaton yun kamo, o usa ka kinabuhi, nga dunay kalinaw. Kinsa ba'y gusto kalinaw? Kinsa ba'y opposite sa kalinaw? Kasamo. Kinsa ba'y gusto kasamo? Wala. In fact, kita nga dunay kasamo, gusto ta nga malinawon, no? So si John nagsulti, pinaagi sa pulong sa Ginoo, ngadto ka nato karong buntag. Ingon niya, I have said these things to you that in me, diya kang Kristo, you will have peace. You can only have peace if Christ is in you. Pero ingon niya, in the world, kani nga kalibutan nga itong ipuyan. Palinawon ba? Wala. No? Ingon niya, notice in the world, you will have tribulation. As those tribulation, but take heart, ingon pa ni Ginoong Jesus. Kinahanglan ninyong mahibaluan nga ako nang gidaog ang kalibutan. In other words, if He victoriously overcomes the world, tribulation of the world, kanang pagsakit kang Kristo, gilansap siya, namatay siya, gilubog siya, apan ang Biblia, nagingon, nabanhaw siya. Ingon niya, take heart, I have overcome the world. Buti pa sabot, siya ang atong source of strength. Kung iyang nahimo, by His grace, we shall be able to overcome the world. Diyan ang Kristo. Okay, we will go to the last. The last is the resilience of a godly foundation. Ako kita na ang kahulugan sa resilience, mao niya ako nakita. The person who is resilient has the ability to move through and grow from difficult time. Nindot ang definition niya. Ang usa ka tawo nga mapinadayunon, madinaugon, ingon niya, naa siya'y abilidad sa pagpadayon sa unahan o pag-uswag sa iyang pagkinabuhi bisan naa siya kaliwala sa kalistanan. Kanindot, no? Nindot istoryahon, pero lisod, himuon. Kasagaran yun ang atong batiyon kung dunay mga pagsulay na nag-abot nga ni kanato, malusno kita. Pero gidasi kita sa pulong sa Ginoo, we should be resilient enough. Not based on the strength we have, but on the strength that is being provided in Christ. Kinahanglan makabaton ang usa ka tawo abilidad nga bisan daghan ang mga babag, magapadayon siya sa unahan kay pinaagi ni anak mag-uswag siya from difficult time. Kung sa ingon ni si James na itambag anak, count it all joy. Isa na kami muray sana. Count it all joy when ye fall into diverse temptation. Tungod kay ang temptation nga nag-abot, nga gitugod sa Ginoo, makahatag nimo og strength para makabarog. Aron kung doon kay lain nga kalisdanan mo abot, dili yun ka matarog. Kay nga naman, you are founded in the rock.
and the rock is Christ. Mao na ginaingon nga resilience, unshakable resolve. The house did not fall because its foundation was already set. Resilience is not a trait some people are born with. It is a process of building daily through obedience. Ang akong nakita din we should be thankful kung nakita yung mga pagsulay. Ayaw lang ko sige una-una, Lord, punta, dilipid ko, sulayan ni mo. No? Dinhing mensahe, we are both be thankful to the blessings or to trials and testings in life. Kaya ang mga pagsulay di ay mga kaigsunan para tagaan kag pamagi aron malig-on ka sa imong pagtuo. Kay kung dili ka makaagi kalisod, kanang imong pagtuo dili masulayan. That's why ang pagsulay gitugot sa Ginoo para mogawas kita nga mahimong strong. Ang mga pagsulay nga mabasa nato dinhi, it will make us stronger from day to day as we face difficulties with the grace of the Lord. The strength of the house, according to the text we have, is not in the beauty of its walls or the quality of its roof, but in the hidden foundation beneath the surface. So, i-imagine ninyo mga kaigsunan, duha ka balay, nagbarog. Ang isa nagbarog, ibabaw sa bato. Guwapo siya na pagkaimong nga balay. Ang isa nagbarog, ibabaw sa balas. It's more beautiful, no? Pero gisugyot din sa atong lessons nga dili base sa beauty nga makita nimo sa usa ka balay, maayo ang iyang bumbong, walls, unya ang quality sa roof, dili na tong sa man ang mga roof ginagamit karon. Cladding. Diba dagan guwapo nga mga atok, di ba? Roof cladding. So, pagkukuhay, no? Kay dagan man mga karon mga gamit nimo, no? Pero dili daw diha ginabase ang pag-judge nga kanang balaya lig-on. Asa man ginabase mga kaigsunan? Gingon din sa atong lesson, hidden foundation beneath the surface. Ang importante katong sukaranan, katong pundasyon, katong bato. Kay bisag guwapo pa na siya tanawon, apan moabot ang pagsulay, moabot ang ulan, moabot ang kusog nga hangin ug baha, dili yun na siya matarog. Kay nga naman ang pundasyon naaman ibabaw sa bato. Mga kaigsunan, nining bagong tuig, daghang nagplano. Apan ang sugyot gikan diri sa atong lessons, the plans that we have, we should have atong yun ipundar, atong yun itukod diha kang Kristo. Kay si Kristo lang ang makasustain kanato sa tibuok tuig aron makapadayon kita pagpangalagad kaniya. Diba? Are you still there? Oh. So mga kaigsunan, ang lessons this morning is asa naman napundar ang inyong pagtuo? Asa natukod? Natukod ba sa bato o natukod sa
balas. Kung muabot ang kalistanan, mga kaigsunan, magapadayon papapangalagan. O doon na kabay na ilang nga tao nga kauban nimo sa una, nangalagad, pero pagkabot sa problema, iundang. Na ba? Daghan. Daghan ganing faithfulness pagpangalagad, nag-attend ng mga fellowship. Pero nitapon pa sa mga pagtulunan na dili tama. Mauna mga kaigsunan, sigurohon nato ang atong pagtuo, ang atong ibasihan sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili tungod kay haruhay kita. Apan ato sigurohon nga natukod siya diha sa malig-on nga bato nga mao si Ginoong Jesus. Kay nga naman si Kristo dili gyud mausab. Ang tao nagausab. Kung sa gigon sa Biblia, He is the same yesterday, today, and forever. Dili gyud nagausab ang atong Ginoo. Kung nagsaad siya nga iya kang panalaginan, kung magpatinumanon ka kaniya, He will bless you because that is His promise. Mao nga kinahanglan nato ibutang ang atong sarili. To conclude, pinaagi sa scripture nga atong gitun-an, the rock refers to whom? Christ Himself. According to 1 Corinthians 10:4, building on the rock means your life, identity, and security are rooted in the person and finished work of Jesus Christ. Mao na ang kaayuhan nga maangkon nimo. Kay nganuman, He is the chief cornerstone. Siya ang tawagan na chief cornerstone. No? Kung nakatapot diha ang imong balay, dili yun na siya mapukan. Who never fades. Si Ginoong Jesus kumao ang rock sa atong pagtuo diha kaniya. Dili yun siya mapakyas. Dili yun siya nagausap. Nganuman, because He is God. Ang tawag niya ng chief cornerstone is pamulong bato sa pamag-ang. Masalkan ba ninyo na si Buano? Pamulong bato sa pamag-ang. Si Kristo mao ang atong pamulong bato sa pamag-ang. Doon ay kanta siya sa Cebuano, sa himna. Si Kristo mao ang bato nga sali. I cannot sing. Si Kristo ang bato nga dili gyud nagausab. Ingna ang imong katabad. Salamat kay ang atong Ginoo walang kausab. Ingna pod nga kita ra may kausab. O na mga kaigsunan, unsa may imong pangandoy karong tuig 2026? Sa mga estudyante sa kolehiyo, makauman mo sa inyong college course. Sa mga elementary, makauman mo sa inyong elementary grades. Sa mga high school, makagraduate mo sa grade 12. Sa mga nagtrabaho, mahimo mong manager. Wow! Sa mga online nga unta, mahimo mong daghan na mo og mga sakop para mag-increase ang inyong financial support. Gusto ninyo ang inyong mga anak magmalangpuson. Gusto ninyo makabaton kamo og mayong kinabuhi.
mayong lawas, layo sa balatian, magmalinawon kanunay. Mga kaigsunan, we have many dreams in life, but those dreams without God is nothing. Mao na ang hangin karon, every desires, everything that you need to have, you have to trust and put your confidence in Christ. Christ is the same yesterday, today, and forever. Ayaw mo pagpagalagan sa Ginoo nga easy-easy. Kung sa buti panabot, ipasabot niya ng easy-easy, kanang gusto nimo nga himuon, apan dili gusto sa Ginoo. That is easy-easy serving the Lord. I'd like to serve the Lord in my own way. Mga kaigsunan, that's wrong. Serve the Lord according to His plan. How will you know? According to what the Word of God is teaching us. So, nangilawat ko nga ang pulong sa Ginoo magpabilin. Karon bulan kung nakabantay mo, the month of January is Bible month. Ang atong gobyerno, ilan ang i-adapt na dapat tagaan o panahon sa mga Pilipino ang pagbasa o higugma sa pulong sa Ginoo. Pero ang akong awag, dili lang January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Make the Bible as your guide sa everyday's life we have. Kamu na ang usahan sa Ginoo, dili sa ako. Mo nang gidaingon ganiya, anyone who hears what I have teach is like a man who builds his house upon the rock, and that man is a wise man. Pero katong nakadungog sa pulong sa Ginoo niya, gibaliwala lang pagkauman. Ingon niya, sama siya sa usa ka tawo nga nagtukod siyang balay diha ibabaw sa balas. Ug kana nga tao, usa ka tao buang-buang. Kung papilion ka karong buntag, gusto ka ba magyalamon or buang-buang? Ikaw, ang imong pagpilit karon mao ikaw. And the Lord knows your heart. It's not enough to hear. Dili igo nga maminaw apan kinahanglan buhaton kung unsay atong nadungog. Ingon pa ni James, be ye doers of the word. So, man ako sa akong mensahe karong buntag, I hope na na-bless kita. So, maminaw kita sa presentation sa atong mga estudyante o kumani ana